Magandang araw na naman po muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay magcha-charge po ako ng Toyota panel na pinansi-service po dito sa trabaho namin. So bira lang po ginagamit to kaya lagi pong nadidrain. At hindi rin po natatanggal tong connection ng battery, kaya mas lalo pong mas malaki po yung nadi-discharge ng battery load. So kakargahan ko po to, i-charge ko po ng battery charger. So ito po yung pagkakaiba ng hindi po tinatanggal yung battery post ng matagalan po yung hindi ginagamit. So nadi-discharge po yung battery. Tatanggalin ko po to at hindi ko na po muna ibabalik hanggat hindi po ginagamit ng driver. So ililipat po natin to sa 12 volt setting kasi naka 24 volts po siya. Ayan, so ililipat po natin to. Pag ganyan pong 12 volts lang po yung battery, isang piraso lang, so kailangan din po nating setting yung charger sa 12 volts sa current output, 12 volts sa voltage output. Kapag nagcha-charge po tayo ng battery sa charger ay wag po natin kalimutan na magkabaliktad po yung negative at saka positive. Katulad po nito positive, itong wire na to, so kailangan i-connect din po natin sa positive po ng battery. So itong negative naman ay kailangan po natin mailagay sa negative po ng battery, kasi pag nagkabaliktad po yan, masisira po, magkakaroon po ng sira. Either masisira po yung charger or yung alternator po.
So bago po tayo mag-on ng charger, kailangan na double check po natin yung connection niya. Positive, negative. So siguraduhin po natin nasa charge battery setting. Huwag po natin lagay dito sa start. So itong minimum and maximum walang problema po. Kapag gusto po natin malakas yung charge, ilalagay lang po natin sa maximum or minimum kung gusto natin mababa lang. So itong 1 and 2 ganun din po kung gusto po natin mataas yung current na magiging input po papuntang battery. So 1 and 2 lang po natin i-set. So ready na po siya. I-on na po natin. Naka 12 volts siya. Tama yung setting position dito. So pwede na po natin i-on. So ayan po. So ayan po yung current na lumalabas, 8.3. Kung gusto po natin taasan pa ng konti yan, ilalagay po natin sa number 2. Ayan, tumaas siya. Bumaba na siya. Nag-charge po siya kaagad. Pwede rin po natin i-ano sa maximum para tumaas po siya. Ayan. So okay lang po yung reading na yan. So ilagay po natin sa maximum at saka sa number 2. So yung 5.3 or 5 po yung ampere current output. So sapat lang po yan. Hintayin natin pong bumaba ng bumaba. Ibig sabihin pag bumaba ng bumaba po siya, maabot ng 2 or 1. So ang 0 po ay bira lang po umano rito yung 0. Ibig sabihin na naka full load na po yung battery noon. So yan po kay kasagsagan po isang nagcha-charge. So kung gusto po natin na ma-confirm kung talagang nagcha-charge siya. So ayan po. Kumikisap-kisap siya. Ibig sabihin nagcha-charge po yan. So hayaan ko na lang po muna to ng mga 2 oras. So babalikan ko na lang po to. At itong connection po na to, itong battery negative cable terminal ay saka ko na lang po ilalagay ito kung kailangan na po ng driver itong service na to para hindi po nagdi-discharge lagi yung battery. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito.
please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.